Ang una nating kwento ay ang sumpa ng squatter. What if binibisita ng mga maligno ang bahay niyo? Anong gagawin mo? Ito ang storya ni Ami sa atin ngayong gabi. Sulat niya. Hello po Ate Nex at Kuya Steve. Ako po si Amethyst Candawan, grade 7 at taga Tondo. Palayaw ko ay Ami at ito ang nakakatakot kong karanasan. Squatter po kami dito sa Tondo. Matagal-tagal na rin. At alam nyo na po na mahirap ang ganitong kalagayan. Lagi kaming takot sa demolisyon at lagi nasisira ang bahay namin tuwing umuulan. Malala pa rito, madalas kaming binabaha. Pero kahit ganito ang aming kalagayan, nagpupursigi pa rin si Papa na mapag-aral kami. Pero ang pangarap niya talaga ay mabigyan kami ng sariling tahanan. At isang araw ng May 2025, sabi ni Papa, nakapag-ipon na raw siya. Pero kailangan naming iwan ng Maynila. Mas mabuti pa raw na bumalik na lang kami sa probinsya niya, sa Zamboanga del Sur. Dahil doon daw siya nakabili ng maliit na lote. Pumayag naman si Mama at excited din ang mga kapatid ko. At nakalipat na nga kami noong May 16, 2025 sa Barangay Nangan-Nangan, Tigbao. Malapit ito sa isang bundok. Malayo din ang school namin, pati mga kapitbahay ay malayo rin. Pero kahit mahirap, sabi ni Papa, at least dito, sariling bahay na namin kahit maliit na kubo lang. Pinaghirapan ni Papa itayo ang kubo na ito. Masaya naman kami kahit ganito, kailangan lang mag-adjust. Pero pagsapit ng June 1, 2025, dito na nagsimula ang mga kababalaghan sa bahay namin. Hating gabi noon, at may naamoy na yosi si Mama. Ginising niya si Papa, baka raw may tao sa labas ng bahay. Lumabas ng bahay si Papa at sa katabi naming puno ng balete, may nakita siyang isang malaking mama na balbon sa sanga ng balete. Nagyoyosi ito at nagalit. Binato niya ang tobako niya kay Papa at sinabing umalis kayo dito. Natakot kami sa kwento ni Papa. Kala namin ito na ang huling beses na may mangyayaring ganito. Pero hindi pa pala. Nag-uumpisa pa lang ang mga maligno. Noong June 3 naman, si Mama, habang naglalaba, binabato daw siya pero hindi niya makita. Hinanap niya kung saan galing ito. May nakita siyang punso at biglang nagpakita ang mga itim na duwende sa kanya. Pinagbabato raw siya at sinabing umalis daw siya rito. Sumunod naman na araw, may isang matandang nakabarong na dumalaw sa bahay namin. Si Mama lang din ang naabutan niya. At sabi nito, ang lupa daw na kinatitirikan namin ay mahalaga sa angkan nila. Gusto niyang bilhin ito sa halagang 1,000,000. Nagulat naman si Mama dahil napakalaking pera nito. Pagka-uwi ni Papa, sinabi ni Mama ang offer sa bahay at lupa namin. Pero hindi pumayag si Papa. Pinaghirapan daw niyang itayo ang kubo. Pero sabi ni Mama, makakabili naman kami ng mas magandang bahay at lupa sa bayan. Pero ayaw talaga ni Papa. Pagsapit naman ng June 6, habang nasa banyo ako at naliligo isang gabi, nahulog ko ang sabon. Nahirapan akong kunin ito dahil may sabon ang mga mata ko. Habang kinakapa ko ang sahig, may nahawakan akong kamay at hawak-hawak nito ang sabon ko. At kahit nakahubad ako ay tumakbo ko palabas ng banyo at nagsumbong kay Mama. Ako nga pala si Nex ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na sa amin. At ang pinakamalalang nangyari ay noong June 8, hating gabi na noon. Nagising kami sa kalabog sa bubong namin. Nakakabingi ito at may sabay-sabay na sumisigaw. Umalis kayo dito! Pinikit ko na lang ang mata ko at tinakpan ng tenga dahil sa sobrang takot. Lumabas si Papa pero wala siyang nakitang kahit na ano sa bubong. Pero paglingon niya, may isang white lady daw ang tumulak sa kanya at sinabing, umalis kayo dito! Matapos ito, nag-usap si Mama at Papa na baka nga talagang may sumpa ang lupang ito. Baka raw lupa ito ng mga maligno at squatter lang kami sa mga mata nila. Kinabukasan, bumalik uli ang matandang nakabarong at ginawang 2,000,000 ang offer sa bahay at lupa namin. Agad namang pumayag si Papa. Binigay ng matanda ang isang attache case na naglalaman ng mga ginto. Ang halaga daw noon ay 2,000,000. At bago pa makapagpasalamat si Papa at Mama, biglang naglako ang matanda. Agad naman kaming nag-al sa balutan at dumiretso na sa bayan para tumira muna sa isang paupahan. Lumipas ang isang buwan at ngayon ay may sarili na kaming bahay at lupa sa Pagadian City.
Kumuha rin ng kotse si Papa kaya hatid sundo na rin kami sa school. Pero kahit malayo na sa noon ang buhay namin ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang kubo namin sa isang burol sa Tigbaw. Isip ko lang din, paano kung hindi namin tinanggap ang pera ng matanda? Ano kaya nangyari sa amin ngayon? Ang pangalawa nating kwento ay ang talab ng tuklaw. What if may makita kang ganito? Hala, nakakatakot. Ano kayang nangyari sa kanila? Sinasaniban ba sila? Maaaring yan ang iniisip mo, pero yan ang talab ng tuklaw. Ngunit ang kwento natin ngayon ay mas nakakatakot pa sa tuklaw. Ako nga pala si SPO1 Skyler Ibay, 25, taga Talavera, Nueva Ecija. Ang mga nakita nyo kanina ay hindi sanib, kundi ang epekto ng pinagbabawal na tobacco na tuklaw. Illegal ito at galing North Vietnam. Hindi ito ang tuklaw na galing sa ahas, kundi tuklaw talaga ang tawag sa kanya sa Vietnamese. Maraming kabataan ngayon ang lulong sa tuklaw. Tuwang-tuwa sila sa hallucinogenic effect nito. Vinivideohan pa nga ang sarili o ang mga tropa nila at ina-upload pa sa TikTok kapag tinatamaan na raw ng tuklaw. Pero lingid sa kanilang kaalaman, delikado pala ito. Karamihan sa mga gumagamit nito ay nagsisseizure dahil sa high nicotine content nito at halong synthetic cannabinoids na pwedeng kamatay ng isang tao. May iilan nang namatay dito, kaya delikado talaga ito. At dito sa bayan namin sa Talavera, isa ito sa mga problema namin sa kapulisan. Hirap na hirap kaming puksain ito. Kaya kamailan lang nagpadala ng PDEA at NBI agents dito sa amin para tulungan kami sa pagpigil sa bagong laso na ito. Halos isang buwan na rin kaming nag-raid kasama ang NBI at PDEA. Pero kahit madami na kaming nahuli, lalo na mga suppliers, nagtataka sila bakit marami pa rin ang namamatay sa tuklaw. Kaya inatasan kami ni Hepe na imbestigahan pa ng maigi ang mga pagkamatay na ito. Maski ako rin ay nagtataka. Pero sabi ng partner ko na si SPO2 Laila De Leon, tama lang daw na namatay ang mga ilan sa mga yan. Ang iba kasi dyan ay mga kilalang kriminal sa bayan namin. Dagdag pa nito, di ba mas tahimik na ang Talavera dahil nawala na ang mga yan? Medyo natakot naman ako sa sinabi ni Laila. Gayunpaman, inimbestigahan pa rin namin ito gaya ng utos ni Hepe. Kinuha ko ang listahan ng mga biktima for the past month. Ilang gabi ko na rin itong pinag-aralan at may nakita akong pattern sa mga namatay na ito. 3 sa mga biktima ng tuklaw ay mga suspects dati sa mga kasong hinawakan namin ni SPO2 Laila. Si Joey Magallanes, tirador ng kabataan, lalo na ng mga minor de edad. Hindi ito nakulong kahit malakas ang ebidensya dahil mayaman ito. Si Robert De Leon, nahuli namin dati dahil sa kasong panggagahasa, pero hindi rin tumagal sa kulungan dahil ang tito niya ay judge. At si Bobby Balais, gunman ito sa iba't ibang krimen at matagal na nasa wanted list namin. Ako nga pala si Nex ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na sa amin. Dito na ako nagtaka kung bakit nagkataon na ang mga biktima ngayon ay mga suspects namin dati. Tinawagan ko kagad nung Lunes ng gabi ang partner ko. Sabi ko ipapakita ko sa kanya ang pattern na ito. Nagkita kami sa kambingan ni Aling Lucy sa may kanto. Umorder kami ng kape at sinimulan ko ng ikwento ang mga nadiskubre ko. Nung matapos ako, hindi nag-react si SPO2 Laila. Iba sa reaksyon na inaasahan ko. Akala ko kasi magtataka din siya. Pero sa halip, ngumiti ito at sinabi sa aking magaling daw akong investigador. Maski nga ang NBI ay hindi nahalata ang ginawa niya. Ginawa niya? Ano bang ginawa niya? Tanong ko. Sagot nito, hindi daw ba ako naiinis at hindi nabibigyan ng hustisya ang mga biktima? Dahil nakakatakas ang mga suspects na yan? Dapat daw ay matuwa ako. Sagot ko naman, natutuwa naman ako pero bakit sabay-sabay silang namatay sa tuklaw? Yan ang hindi ko maintindihan. Sagot naman ni SPO2 Laila, yan daw ang kinagandahan ng kulam niya. Sinasabay niya raw pagkamatay sa tuklaw. Same lang naman ang effect. Nagsiseizure at namamatay. Pero sa halip na matuwa ako sa sinabi niya, natakot ako sa pinagagawa niya. Sabay bumunot ng barel si SPO2 Laila at binaril ako sa hita at nawalan na ako ng malay.
Pagsapit ng Miyerkules, nagising ako sa isang ospital. Tinawagan ko si Hepe at ikunento ang ginawa ni SPO2 Laila. Pero hindi na raw makita ang dating partner ko. Wala na raw ang mga gamit sa apartment nito at ilang araw nang hindi nagre-report sa presinto. Hanggang ngayon, nagpapagaling pa rin ako sa ospital at iniisip ang tuklaw. Hindi ang tuklaw na Yossi, kundi ang tuklaw ni Laila. Nasaang bayan na kaya siya? At sino ang susunod na tutuklawin niya?